Hello po, isang magandang gabi muli sa inyo mga kapatid. Ito si Pastor Alan Shepherd Staff. No? Minsan alam nyo, maraming leaders hindi alam ang ginagawa sa simbahan. Hindi dahil may mga pagkukulang sila talaga, kundi dahil talaga minsan, aminin natin kahit ako, hindi alam ng leaders yung kanilang ginagawa sa loob ng simbahan. Kaya matter sa loob ng simbahan, sa loob ng pag ikaw ay isang leaders ng simbahan, maganda rin yung meron ka talagang accountability. Meron ka na pagtatanungan, may nag-guide sa'yo. Napakahalaga po nun. Hindi po ibig sabihin tayo ay nilagay ng Diyos sa isang ministeryo. Alam na natin lahat. Hindi po. Ako po ay tinuturuan ng Diyos sa experience ko on a process. No? Hindi po ibig sabihin na itinalaga tayong leader at pastor, leader na tayo. Hindi po. Pinoproseso pa po ng Diyos yung ating leadership. May mga bagay na tinuturuan tayo, no, sa isang bagay, sa isang sitwasyon para maunawaan natin. And remind nyo po, pagka natutunan na natin yung isang bagay, huwag na po natin balikan. Lalo na pagka mali yung ating natutunan. No? Ngayon, pag tama po ito, ipagpatuloy po natin gawin dahil ito po ay alam nating tama. So pag-usapan natin, ano nga pa yung isa sa mga dapat na ginagawa ng isang church leader sa loob ng simbahan or ng mga pastor, no? Of course, number one is do love God above everything. Napakahalaga po na mahalin natin ng Diyos sa simula ng ating paglilingkod, palang ng ating paglilingkod as above everything. Ano po? Kaya nga sabi sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. No? And make your relationship with God your highest priority. No? Dapat, lagi po sinasabi, if God is the highest priority, tuturuan tayo ng Diyos na magkaroon tayo, na ayusin natin yung ating mga oras pagdating sa paglilingkod para hindi makompromise yung kanyang gawain. And lead from intimacy with Christ, not merely from activity. No? Pag naglingkod po tayo is isipin po natin na yung ating paglilingkod is through intimacy with our God. Hindi po yung ating activities lang. Kasi pag activities lang ang ating paglilingkod, baka naman hindi nag-activities tayo at hindi naman natin nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. Kasi alam ng Diyos na tinatapos mo lang yung activities, but then wala yung intimacy na gawin ito para sa Kanya. Kaya nga minsan makikita nyo sa simbahan, ang activity is matapos lang. No? Gagawa ng isang program, matapos lang. No? At yung iba, magsasuggest ang mga miyembro, dahil piniplis niya yung miyembro, gagawin nila matapos lang. No? Mairaos lang, hindi po magandang isang pangitain yun sa isang leaders, mga kapatid. No? Pangalawa po, do shepherd the flock faithfully. No? Kung tayo po ay magse-serve talaga, mag-serve tayo sa flock faithfully, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Bible, naalala niyo sa 1 Peter 5:2, no? Shepherd the flock of God, not lording it over those entrusted to you, but be an example of the flock. No? No, hindi tayo ang Diyos ng ating mga miyembro, no? Kundi ang Diyos, no? Tayo ay maging example na ang pinaglilingkuran natin ay Diyos, no po. So, magkaroon po tayo ng care for people spiritually, no? Hindi po yung naglilingkod tayo, napakabilis natin mag-cancel ng Bible study. Pag may gawain, mga minamahal ko kapatid, rather than maging mainit tayo doon sa bagay na alam natin magkakaroon ng eternal value for us, mas mainit tayo sa bagay na walang eternal value. Na mali po yun. And mag-lead po tayo by example rather than by control. No po? Marami sa atin gustong maging leader, maging pastor, pero ayaw na maging good example. No? Gusto po natin pag tinalaga tayo, boss tayo. Hindi po ganoon. Hindi naman po ganoon ang Panginoong Jesucristo. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay tumayo, ay nagpunta sa lupa, hindi po siya nagpunta rito para maglingkod. Para paglingkuran, kundi para maglingkod po. No? Pangatlo, do teach God's word accurately. No? Pag nagturo po tayo, mga minamahal, mag-aral po tayo mabuti. Wag po tayong basta titingin lang sa ChatGPT, sa mga available na platform na pwede natin tingnan na makapag-aral tayo. Hindi po yun masama. Pero ang sinasabi ko po is pag mag-aral tayo, mga minamahal kong kapatid, is talaga pong diligently, hindi naman po masama talaga na kumuha ng points or kumuha ng idea
no, sa ibang platform. Hindi po 'yan masama. Actually, kailangan po talaga natin ng resources sa pag-aaral. Pero kung manggagaya ka rin lang naman po, making sure yung pag ginaya mo gawin mo itong much better, no? Maging pattern mo lang siya pero mas mapaganda dapat yung ano. And second thing, ipag-pray mo, tingin mo sa Diyos. Kung yun talaga yung dapat ituro. Baka mamaya gusto mo lang dahil maganda, narinig mo, nabasa mo. Pero ang tanong, yun ba talaga yung pinapagawa ng Diyos na ituro mo, no? Study Scripture diligently and teach biblical truth faithfully. Mahalaga po yun. Pag nagturo tayo ng biblical truth, kaya nga po Scripture, interpret Scripture, hindi po Scripture, interpret by our mind. Number 4 po, do pray continually, mga minamahal kong kapatid. Ang isang leader po is laging nananalangin for the members, no? Kaya nga po sabi sa Acts 6:4, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Lagi po tayong manalangin, mga minamahal kong kapatid. Devote yourself to prayer. Kahit sa trabaho, makipag-usap sa Diyos. Nagtatrabaho, makipag-usap sa Diyos. Ang hindi po monologue ang pakikipag-usap sa Diyos, no? Dialogue po ito. Sasagot po ang Diyos, mga minamahal ko kapatid. Naniniwala po ako diyan. Through sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng Biblia, mga minamahal, may ire-remind ng Diyos sa iyo, sa mga mababasa mo, sa mga placards. Sa akin po nangyayari yan, no? Pag minsan humihingi ako sa Lord, ano po pong message ang ibibigay nyo para sa Sunday, no? Minsan nagbibigay ang Diyos, may narinig ako sa mga kaibigan na nakausap ko. Minsan may makikita ko sa isang placard, sa isang post. So, yun ang gagamitin ng Lord, mga minamahal kong kapatid. And let prayer guide every decision. Mahalaga po sa isang leader yon, no? Yung prayer natin, kung may decision tayo, let God decide through prayer, mga kapatid. And seek God wisdom before acting. Ano po? And do it with humility. Napakahalaga po ng humbleness sa paglilingkod, mga minamahal kong kapatid. Serve instead of seeking recognition, no? Hindi ka po tinawag para magkaroon ng title, para ma-recognize. Marami sa church member mo, hindi ka ma-recognize, pero masanay ka diyan, no? Hindi niyo po kailangan makilala kayo, ma-recognize nila kayo. Ang mahalaga, kilala ka ng Diyos kahit di ka kilala ng tao. Value others before yourself, no? Yun po yung puso ng paglilingkod. How could you ever value others if you think about that you are better than them, no? You have to be humble yourself so that you can value others. Do equip, number 6 po, do equip others to ministry. May mga tinitrain po ba tayo o takot tayong mag-train, no? Kaya may edad na tayo, mga pastor, mga leader, baka naman kailangan ipasa na yung ministry, ayaw nyo pa ipasa sa iba. Mag-train na po kayo para hindi mamatay yung ministry. Pag hindi po tayo nag-train, lalo sa church, may edad na tayo lahat at yung mga bata ayaw mong pasahan ng mga ministry, ayaw mong turuan, sino po ang sasalo ng ministry pagka matanda na tayo? No, train new leaders po, mga kapatid, and help every believers discover and use their gifts para naman po magamit sila. Number 7, do live with integrity. Napakahalaga po. Pag sinabing integrity, you have to be faithful in your family, you have to be honest with your finances, you have to maintain a godly testimony. Actually, mga kapatid, ang gusto ng Lord sa atin, hindi yung ating history. Kasi yung history natin pwedeng mawala, pwedeng lumipas, pwedeng hindi naman maganda history, pwedeng pangit ang history marinig ng ating mga kanununuan. Pero yung legacy, yun po ang di dapat mawala. Kasi yung legacy na ipapamana yan. No, ibig sabihin yung pamana na yan hanggang kahit wala ka na, mamamana ng ating mga apo at ang ating mga kanununuan, no? Do encourage others, number 8 po, no? Matuto tayo mag-resolve ng conflict biblically pag may problema, ano po. Mag-promote tayo ng kapayapaan and cooperation. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi po totoo na ang simbahang walang hindi napapasok ng gulo ay payapa. Hindi po 'yan totoo, no? Ang simbahan po ay napapasok din ng kaguluhan, pero in the end lahat po natututo at natuturuan na maintindihan at magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng understanding sa lahat ng mga nangyayari and magbabalik po sa dating relasyon. Mga minamahal, maaayos po ulit ang relasyon. And number 2, do care for the weak. No? Tumutulong po ba tayo? No? Bumisita sa mga may sakit, pag leaders tayo, no? Pag may sakit na sa ospital, kamustahin, bisitahin, hindi po yung masama, no? At encourage, no? The discourage, yung trabaho natin.
Imbis na maging taga-encourage tayo, baka nagiging taga-discourage tayo. Dapat po sanay tayong mag-discourage ng mga, yun po yung acting number one trabaho. Pero alam nyo mga kapatid, the sad story, mga leaders and pastor, reminders po sa inyong lahat. Ano po? Minsan ay nag-encourage tayo, pero tayo hindi ine-encourage. Kaya ang nangyayari, humihina talaga ang pastor pag walang nag-encourage. And help those in need, no? Turuan po ang church na tumulong sa mga nangangailangan. And number 2, do make disciples. Napakahalaga po mag-disciple po tayo, no? And focus on spiritual growth, not only on church attendance. Hayo tayo sa labas, no? Mag-imbita tayo, no? Pagka po tayo ay may command galing sa Diyos, katulad ng mandate natin ng mission, go and make disciples of all nations, pero wala po tayong ginagawa. Ang nangyayari po is theory lang yung alam natin, pero hindi natin ito nalalakaran, no? And sabi nga po, di ba, sa Matthew 28:20, teach them to obey what I have commanded you. And ituro po natin, no? Turuan natin ang miyembro maging masunurin, maging mabait. Turuan natin humayo. Yun po ang ating trabaho bilang mga pastor. Teach believers to obey, no, to Christ, no? Muli po mga kapatid, kung meron pa kayo nagustuhan, o kung meron kayong tanong, I'm willing to ask. Willing din po ituro. Muli po ito si Pastor Alan, Shepherd Staff. God bless you all po.